Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Christine Silingi Padernal, ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. At ang aking iuulat ngayong araw ay continuation sa pag-uulat ni Sumadya tungkol sa pagmamahal sa bayan. So ngayong araw, dapat report to ni Naomi. Pero hindi siya nagsisin, kaya ako na lang gumawa. Ako na naman. Pangalawa ko na tong pagsalo sa mga reportings. Baka naman Ma'am Siniza. Charis. Kung isa sa buhay natin ang pagmamahal sa bayan, may mangyayari pa bang patayan? Sa tingin niyo ba kung mahal natin ang ating bayan at may malasakit tayo sa ating kapwa, magkakaroon pa ba ng mga krimen nagkagaya ng patayan? Magnanais ba ang isang tao na may pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang bayan na patayin ang mga taong bumubuo nito? Magkakaroon pa ba ng dumadaming alitan sa pagitan ng mga tao upang magkaroon ng patayan? Malubha ba ang epekto ng hindi pagmamahal sa bayan sa pagkakaroon ng patayan? Mga manloloob at maglalabis pa ba sa kapwa? Sa tingin nyo, kung ang isang tao ay nagmamahal at nagpapahalaga sa kanyang kapwa, magnanais ba siyang manloob at manglabis sa kanyang kapwa? Masisikmura ba niya na gawin ito sa mga taong bumubuo ng isang mamamayan kung gagawin niya ang pagloloob at pagmamalabis sa kanyang kapwa? May mga negosyante pa bang magtatago ng kanilang paninda upang lumakas ang demand? Kung nais ng bawat isa ang pagkakaroon ng pagpapahalaga at pagmamahal sa kanilang bayan, may mga negosyante pa ba o entrepreneur ang magnanais na itago ang kanilang paninda upang lumakas ang demand at tumaas ang kanilang kita? Isa din ito sa pagiging pagmamalabis. Bakit kaya nagkakaroon o nagdudulot ng matinding pagtatago ng mga negosyante sa mga paninda upang tumaas lamang ang kanilang mga kita? Pagpapakita pa ba ito ng pagmamahal sa bayan? Ano ang mangyayari kung ang isang bayan na nagkakaroon ng maayos at magandang komunidad, magkakaroon pa kaya ng pagtatago ng mga produkto upang tumaas ang demand? May mangyayari pa bang kalamidad na likha ng mga tao dahil sa kawalang pakundangan, pagsira sa likas na yaman? Magkakaroon pa ba ng matinding sakuna o kalamidad sa isang bayan kung ang lahat ng tao ay nagmamahal at nagpapahalaga sa kanilang bayan? O mas lalong lalala ang pagkakaroon ng kalamidad dahil ang mga tao sa isang bayan o komunidad ay walang pagkakaisa na tumulong sa kanilang bayang sinilangan at hinahayaan na lamang nasirain ang mga likas na yaman na nagdudulot ng malaking epekto sa kalamidad. Uusbong pa ba ang korupsyon sa isang bayan kung ang lahat ng tao ay nagiging mamamayang may pagmamahal sa kanilang kapwa at pagpapahalaga sa kanilang bayang sinilangan? Magkakaroon pa kaya ng matinding problema pagdating sa korupsyon kung lahat tayo ay nagtutulungan at nagiging patas sa karapatan ng bawat isa? Ang mga suliraning sosyo-ekonomiko ay may malaking epekto sa ating buhay, mula sa pisikal hanggang sa mental na kalusugan. Maaaring humantong ito sa kahirapan, sakit at kawalan ng oportunidad, kaya't mahalaga ang aktibong pakikilahok sa paglutas nito. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagiging responsable at mapanuring mamamayan. Sama-sama, mabubuo natin ang isang mas maayos at pantay na lipunan. Ang pagmamahal sa bayan ay nagsisilbing proteksyon sa mga karapatan ng mamamayan. Pinapahalagahan din ang dignidad ng bawat individual. Kinikilala ang kanilang halaga at karangalan. Sumakatawid ang pagmamahal sa bayan ay fundamental sa pagtataguyod ng isang makatarungan at pantay sa lipunan. Ang pagpapamalas ng pagmamahal sa bayan ay pagsasabuhay ng pagkamamamayan. Dahil papaano mo maipapamalas ang pagmamahal mo sa bayan kung hindi mo naman isasabuhay ang pagiging mamamayan? Paano mo maipapakita ang pagmamalasakit at pagpapahalaga sa isang bayan kung hindi mo naman ninanais na isabuhay ang isang pagkamamayan?
Ang pagiging mamamayan ang isa sa pinakaimportanteng yugto sa pagiging tagapagmalas ng pagmamahal sa bayan. Dahil ipinapakita dito ang pagtangkilik sa sariling bansa at pagmamalaki sa bansang sinilangan. Ang isang individual na ibinahagi ang talino sa iba, pinangangalagaan ang integridad ng pagkatao, pinapahalagahan ang karangalan ng pamilya, ang isang individual na ipinapakita ang pagbabahagi ng kanyang talino sa pamamagitan ng pagsali o paglahok sa mga pagpapakita ng talento na nagiging daan upang mas maging makilala ang isang bayan o mas umunlad ito dahil sa kanyang pagbabahagi at pagpapakita ng kanyang talino at talento. Ang pagpapahalaga sa integridad ng pagkatao ay nagsisiguro ng respeto sa dignidad ng bawat individual na lumilikha ng tiwala at pagkakaunawaan sa lipunan. Ito ay nagtataguyod ng responsableng pag-uugali at pantay na oportunidad para sa lahat. Pinapaunlad nito ang demokrasya sa pamamagitan ng paggalang sa karapatan ng bawat isa. Nakakatulong ito sa pag-alis ng diskriminasyon at pang-aabuso. Sa huli, ito ang pundasyon ng isang maayos at maunlad na komunidad. Ang pagmamahal, lalo na ang pagmamahal sa bayan, ay likas na katangian ng taong may malasakit sa kapakanan ng lahat. Ito ay nagmumula sa isang malalim na pagnanais na mapabuti ang buhay ng kapwa. Ang pagmamahal na ito ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng isang tao. Nakaugat ito sa paggalang sa karapatan at dignidad ng bawat isa. Sumakatuwid ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang likas na katangian na nagtutulak sa tao na kumilos para sa ikabubuti ng lahat.